Good morning. Kasi ay Monday, di po. Kape. Monday na ngayon, kaya tayo ay mag-kismis, chikahan. Kismis, chikahan na tayo, di day. Oo, day, kismis ah. Ay, kagabi ko pa yung naalala. Kaya, napachika agad ako. Oo. So, meron, magkaibigan. As in, best friend sila. Bata pa sila, hanggang sa tumanda. Naging mag-best friend talaga sila. So, pag may mga nagiging jowa sila, nakikilala ng bawat isa sa kanila na pinapakilala nila. Tapos malalaman nila kung okay ba yung relasyon ng isa o yung isa kailangan ba yung relasyon ng kaibigan. Kaya lagi sila talagang as in close na close Diday. Masaya. So, dumating sa point na itong si best friend, yung pinakabida natin ngayon, siya talaga ang tunay na kwento natin ngayon. So, ito, mayroon siyang girlfriend. Girlfriend niya nasa ibang bansa. So, yung girlfriend niya nagtatrabaho talaga sa ibang bansa. So, never pa sila nag-meet in personal. Pero lagi silang mag-video call. As in talagang video call kahit sa magdamag. Kasi si Girl Lalo, syempre ibang oras yung kanya. Pero kahit na sa Pilipinas siya, 'di ba, yung may topic natin ngayon, yung bida natin ngayon, nandito siya sa Pinas. So alam natin kung anong oras natin. So kahit na maganda puyat-puyat siya, gagawin niya lahat para makakonect yung si girlfriend, yung jowa, para makausap niya lagi, makamusta. So dumating sa point na yung jowa niya, pinakilala na rin niya yung best friend niya. Kasi mag-best friend niya talaga, simula sa Paul. So masaya naman yung girlfriend niya kasi at least nakilala rin niya yung best friend ng kanyang jowa. So yung jowa niya, kasama rin lagi ang girlfriend, nagtatrabaho sila. So okay, masaya naman si Bida, yung bida ng topic natin. Masaya siya kasi pinakilala niya yung girlfriend niya sa kanyang best friend. Dumating sa point na may nangyari na medyo masaya. Kumbaga, konting pagkakamali, konting galit, konting inis bilang kaibigan. Parang ganun, bilang kaibigan, pero kailangan mong tiisin din para matuto ang best friend. Para mapagsabihan kasi nakakahiya din. So ginawa ni best friend, so kinausap niya si jowa. Bakit nagkaroon ng pagkakamali na ganito? Bakit ka nagbigay? So, si girlfriend niya, kumbaga, nagtiwala naman siya sa best friend. Kaya tinry niya maghiram kasi nga gusto magkaroon ng business yung magjowang isa. So tinulungan ni jowa yung girlfriend niya na magbigay ng pera. Kaya lang dumating sa point na nagtaka din si jowa, bakit dumating at ano ang nangyari, bakit ganito, ganyan, nagkaroon pa rin ng problema sa pera. So hindi na masasabi yung girlfriend, galit na, yung nasa abroad, diba? Galit na kasi nga, bakit ganito na nangyari sa pera? Kasi hindi naman yan mahirap, madaling magkaroon ng pera. Kinikita mo talaga ng pagod, sobrang pagod. So dumating sa point na, kinausap niya rin yung jowa niya na payuhan yung best friend mo para mabigay mo ang tulong na asikaso kung magawa ng paraan. Kasi sayang din yung magagamit na pera kung hindi naman magagamit sa tunay na paraan, diba? So galit na, umamin naman si Boylet na oo, gumagawa ng trabaho ng business si best friend, kaya lang nagka-problema silang magjowa. So ang point naman ng jowa ang jowa ni Boylet na hindi ko problema kung magkaroon sila ng problema kasi nanghiram sila ng pera para maging maayos sila bilang magka-relasyon, di ba? Magkaroon sila ng panibagong business. Kaya lang nagka-problema siya kasi hindi niya kayang ibigay lahat kasi nga kailangan niya rin makita kung ano talagang tunay na ginagawa, kung talagang i-push mo na maging okay. So dumating si Boylet na bilang isang kaibigan, hindi mo kailangan, kumbaga wag siyang bilang best friend siya, hindi mo kailangan ibigay kasi hindi nila problema na magkaroon lagi ng pera dahil meron silang problema, di ba? Para sa nagtatrabaho yung girlfriend niya, sobrang pagod dahil sa abroad, maging mautak din. O gusto ng kaibigan na gusto ka maging kaibigan yung girlfriend mo. Kaya lang dumating sa point na kailangan nyo rin maging utak na kailangan kung paano makisama. Oo. Kapag aralan mo kung maging makisama, kung magiging kaibigan, hindi naman kailangan na laging close kayo dahil lang sa mga paraan. Yung mga ganun, huwag ka rin maging tanga. Oo, nagmahal ka, mahal mo yun at gusto mo maging friend yung best friend ng jowa mo, pero hindi mo kailangan gawitin lahat para maging masaya. Pero ang ending, ikaw din ang nahihirapan. Kayong magjowa ang nahihirapan kasi ang binibigay nyo ay matapos ng paghihirap lagi at kailangan ng magjowa. Di ba? Mahirap talaga ng ganun. So, at least ang ending, at least ginawa ng Boylet na tinulungan niya maigi yung jowa niya na maging totoo. Yung gamitin ng utak, bakit na best friend ko yung isang tao, di mo kailangan tulungan. Kasi malaki na sila, na magkarelasyon sila, matuto sila hindi kailangan mong tulungan dahil siya mismo, hindi man siya nahingi ng tulong bilang jowa, di ba? Pero, kaya yun, dapat hindi naman dapat sa pangangailangan lagi ng bawat tao bilang kaibigan. Kailangan talagang hindi mo kailangan bigyan ng bigyan, di ba? Kung di ka ba naman tanga. Yun lang. At isang masaya ang maganda lang doon kasi yung pinaka-jowa mo ay talagang tinulungan siya. Ang kumbaga dumating sa at least binigay niya na lahat ng dapat niya ibigay. Tapos na yun sa pagiging tanga. Kaya naging okay sila magkarelasyon. Pero pinagsasabihan din yung magjowa na maging okay para bilang pera
kailangan nyo rin naman ibalik ng mga ganun. Di ba? Siyempre, di naman may sariling pangailangan din yung may abroad na jowa, di ba? Kaya ganun. Yun, mga tanga, paganda pa mga tanga sa ano. Yun lang, naalala ko lang. Kaya yun, wala akong masabi. Alala ko lang kayo. Ganun talaga buhay ko mga best friend. Kasi kung di ba, sa pera, siya mag-best friend. Nagkakagulo sila. Para sila. Yun na, kaya goodbye na tayo sa chikahan, no? Kasi Monday ngayon, no? Goodbye.